Kumakalat na sa Mogadishu ang krisis pampolitika ng Somalia. Nagkaroon ng armadong sagupaan bagong protesta laban sa gobyerno, kung saan inaakusahan ng oposisyon si Pangulong Hassan Sheikh Mohamud na sinusubukang palawigin ang kanyang termino na natapos noong Mayo 15, ngunit tinalawig ng isang taon. Sinisisi ng gobyerno ang mga armadong grupong may layuning pampolitika. Ngayon, makakasama natin si Awais Ahmed, SNF Visiting Fellow sa Chatham House, para talakayin ang mga kaganapan. Oy, ano nga ba talaga ang naging dahilan ng mga sagupaan sa Mogadishu? Tungkol lang ba ito sa iskediul ng eleksyon o sa mandato ni Pangulong Mohamed Mohamed? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Sa tingin ko, masasabi nating pareho silang naging dahilan ng kasalukuyang sagupaan sa Mogadishu. Una sa lahat, nag-expire na ang mandato ni Pangulong Mohamed. Ang orihinal na mandato ay nag-expire noong 15 ng Mayo, 2026. At sinasabi niya na may isa pa siyang taon dahil sa bagong konstitusyon na binago ng parlamento. Sa kabila ng kontrobersyal na proseso kung saan ang ilan sa mga estadong kasapi ng federasyon at mga pangunahing sektor ng oposisyon ay hindi naging bahagi nito. Sa kabilang banda, dahil isang taon lang ang termino ng Pangulo, sinasabi rin niya na gusto niya magkaroon ng eleksyon na isang tao, isang boto, na hindi pa nangyari sa Somalia sa nakalipas na 50 taon. Noon, ang eleksyon ay hindi direktang halalan. Mga nakatatandang pinuno at delegado ang pumipili ng miyembro ng parlamento at ng Pangulo na inihahalal ng parlamento. Sa ngayon, sinusubukan ng Pangulo na lumipat mula sa ganung proseso patungo sa isang tao, isang boto, na kontrobersyal pa rin dahil sa mga pangunahing aktor sa politika. Ang ilan sa mga pangunahing aktor sa politika at dalawa sa mga estadong kasapi ng federasyon ay hindi rin sumasang-ayon sa layunin ng Pangulo na magsagawa ng isang tao, isang boto na eleksyon. At sa kabilang banda, ang modelo ng eleksyon ay controversial din na siya nadudulot ng mga kasalukuyang sagupaan sa Mogadishu. Gaano kaorganisado ngayon ang mga taga-suporta ng armadong oposisyon? May nakikita ba tayong totoong organisadong kilusan? Ang mga grupong oposisyon ay isang pansamantalang alyansa kung saan naroon ang mga dating presidente, dating punong ministro, dating mga ministro at ilan sa mga pangulo ng mga estadong kasapi ng federasyon. Kaya wala talaga silang ibang layunin maliban sa mapatalsik ang kasalukuyang presidente mula sa Villa Somalia. Kaya ang ilan sa mga miyembro ng oposisyon ang tanging suporta lang nila. Dahil ang mga Somali ay lipunang nakabase sa angkan, may sari-sarili silang miyembro ng angkan. Maaring mga milisya o ilan sa mga puwersa ng seguridad ng federal na gobyerno. Kaya masasabi natin na sa ilang antas, malakas ang suporta nila mula sa kanilang angkan, lalo na yung mga kasalukuyang humahamon. Ang presidente sa Mogadishu na dating punong ministro si Hassan Ali Kari at ang dating presidente na si Sheikh Sharif Shahrahman. Kaya bawat isa sa kanila ngayon ay nananatili sa isang lugar kung saan malakas ang kanilang angkan. At kaya napakahalaga ng angkan pagdating sa suporta sa armadong oposisyon. Pwede mo bang sabihin na posibleng may lihis nito ang mga puwersang Somali mula sa laban kontra Al-Shabaab? Oo, sigurado. Hindi lang sa kasalukuyang critical na panahon, kundi pati noong panahon ni Hassan Sheikh. Maraming lugar ang nabawi ng gobyerno mula sa Al-Shabaab. Gayunpaman, nangagad na sinimula ng gobyerno ang mga kontrobersyal na amyenda sa konstitusyon agad-agad. Malaki ang nabawas sa opensiba laban sa Al-Shabaab at maraming lugar na nabawi na mula sa kanila ay muling nabawi ng kanilang mga militante. Kaya maaring malaki ang epekto nito ngayon. Awais Ahmed, natutuwa kaming makasama ka sa I-24 News English para talakayin ang mga balita mula sa Somalia. Salamat. Walang anuman.